ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Yes, mga igala, may adlaw ka natutaran. Welcome din sa ito panaguban sa itong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban niyo, Armando Fednikito, mga igala. Yes, mga igala, kamusta mong tanan, diha? Ito, mga igala. Anyways, mga igala. Karong luyo sa itong pag-happy. Dinhing mga lugar, mga igala, no? Nakuan po ta, no? Imbis happy noon ta, no? Happy noon ta. Nabalot na po to sa kontrobersiya, mga igala, na tungod aning nahitabo sa mga igala, no? Sydney, Australia. Kay ni Australia na pagawas maninunog kaning kon nga ni anhi daw sa Pilipinas tong mag-amahan, no, nga nalambigit sa pagpamaril dito sa Bondi Beach dito sa Sydney, Australia, mga igala, no? And isa pa sa pinakasad, no? Isa sa pinakasad, no? Sa Davao City daw nagpuyo, no? Sa may bulan. Ay, nako. Pero, well, monto lang ginakwan karon, no? Ay, na lang. Diyos ko, ali mga tawanan. Pero, angkal po na ako, kung niagi sila Davao City, o sila gibuhat din, dapat sila gibuhat na krimen? Diba? Mga na itong kuwan ba, dapat sila gibuhat krimen? Niagi ba sila illegally? Legal man siguro lang pag-anhi din, di ba? Well, buti kasabot, o say gusto ipakuan, ipagawas sa nasod Australia, aning isyuhan, no? Well, itong tambayan, hali, kita good vibes, ani nila, no? Marag, lahi ra jod, no? Lahi ra jod ako mong paminaw, ani nila, mga igala, no? Kaning Australia, mga igala, no? Dagham tag Pinoy diha, mga igala. Pero unsa ilang ginapakuan, ilang ginapamukha nga Mindanao nga training ground yapon, dugay naman nawa ang ISIS. Diba? Anyways, mga igala, alang sa kuano to paminawon, mga igala, itong mga otoridad, no, especially itong kapulisan, una din ang mga igala antig pamaba sa Police Regional Office 11 nga si Major Catherine De La Rey o antig pamaba usab, no, sa Davao City Police Office nga si Captain Hazel Caballero Tuwazon, mga katambayan. Paminaw na to.
at this stage, police don't have any intelligence about whether or not they even arrived in Davao in the first place. That's the investigation that we're conducting. If they really arrived in Davao City, if ever they arrived in Davao City, did they stay here? And if they did stay here, have they met any other personalities? Where did they stay? How many days? That's why we're conducting the investigation or validating the information. Or if they indeed just passed by Davao City and went to other place, if they are indeed in the Mindanao area. That's what we are validating and conducting investigation. Given that the early sort of reports from intelligence are that they perhaps most likely travelled elsewhere in Mindanao, would that largely be the focus of your investigation? And they simply arrived in Davao as a transit point to then head to, say, areas like Moral? Maybe. We are not only focusing on Davao City. We are coordinating with other agencies because we want to know what they did if ever they are in Mindanao or in Davao. So it could help also in the investigation conducted by your country. And what might that investigation involve? Would that be pulling potential financial records, cards that they may have used, flight logs? I guess could you give me a description of how you could confirm that here and where they went? For other information, I don't have any that I could share with you, sir. And just lastly, I mean, of course, Davao itself has been affected by terror attacks. Of course, now we're talking about Sydney, Bondi has been affected by a terror attack. I guess, does it feel concerning that potentially two radicalised people travelled through Davao to other areas of Mindanao to potentially receive training? How concerning has that been? Right now in Davao, we don't have any direct threat from any terroristic attack, and we are trying our best to avoid that. And hopefully, with the cooperation of the community, through informations, like in Davao City, they have this program na culture of security. Pag may narinig, may nakita, magsalita or i-report agad. So we have that very good relationship with the community as long as with the other law enforcement agencies. And we are really trying our best to maintain that status of having a very peaceful community in Davao region. So are you calling for public information about this case? No, we are not calling for any public information about this case. What I'm trying to say is that in maintaining peace and order in Davao City, it is not only the work of the PNP but also with other government agencies, local government units, and the community as a whole. Okay, any follow-up, Ms. Jenny? You said earlier that you're going to find out if they really did indeed here in Davao City. That does not mean that you're not convinced with the confirmation of your immigrations. I would not like to say that we are not convinced, but we would like to validate the information that they came to Davao. Kasi declaration yun siya na Davao. And then, pwede naman kasi din na dumaan lang. So we are validating that. And kung dumaan ng Davao, very important din kasi, or dumating ng Davao, very important din kasi kung saan sila nagstay, ilang araw, sino yung mga nakasalamuha. Kasi mag-connect na yan siya. So yun, kinakandak natin ng investigation na based dun sa declaration nila. Is that a lapse in counter-terrorism efforts of police regional officer in coordination with Eastern Mindanao? Hindi na natin masabi na lapse din yun, no? Kasi kung ano hindi natin, hindi naman matawag natin na perfect yung list, no, ng mga names. Kasi pwede naman may mga bagong sibol, mga bagong na-recruit, di ba? So, at least, ang ano natin is,
tawag nito, makuha natin yung iba pang mga information kasi baka merong mga connect-connect yun. But do we have any security adjustment so that we will not increase the vulnerability to attack ng government? As of now, we don't have increase in deployment. Same pa rin naman yung deployment natin, especially with the celebrations sa Christmas and yung pina-prepare din natin for the New Year. Especially yung dami-dami mga activities per city. So as of now, wala tayong adjustment sa deployment in relation sa nangyari sa Bonday. The National Security Council said that it's not a serious threat. Do you share the same statement? Yes, and as I said earlier, Davao region don't have any direct threat. I'm sorry, are you working with Australian officials or have they reached out to speak to you? I don't have information on that, sir. So you are or you aren't, or you don't have it? I don't have information on the agencies that they don't give me the specific agencies they are working with. But going back to the security adjustment, do we have any, how do you make sure that the law enforcement presence, especially that it's holiday, adequate yung law enforcement presence, and especially given the influx of people this holiday? Yes, our deployment is adequate, and if ever we need additional, we could request from other regions if the need arises. Have you requested already CCTV No, cameras no. sa app? No. I mean, is it included in your investigations, requesting for CCTV cameras to validate the report that they came here? Yes, that's part of the investigation. Are you requesting, or did you request already? I don't have the information if they have already requested, or the CAAP already gave any footages. What I can say is that the Police Senior Officer 11 is coordinating with other agencies and other offices for that matter. Yung information na Davao yung destination nila. As to the specifics, I don't have any information. Okay, may we know also the take ng Davao City Police Office after this report came, ma'am? What's the directive of the city director, Ma'am Hazel? Ma'am, our City Director, Ma'am, no, Police Colonel Manay Caracas Moari, is na-inform, Ma'am, no, regarding any incident, and then the Police Regional Office 11 Public Information Officer to be the one to give statement, Ma'am, no, para isa lang yung statement namin, Ma'am. Okay, so any movement of our security measures right now, ma'am? Personnel also. So far, Ma'am, with the monitoring natin, Ma'am, no, sa Davao City Police Office with our partner agencies, walang threat sa ating seguridad ng ating Davao City, Ma'am. And atong i-klaro, Ma'am, no, nga bisan pa nga wala tayong threat nga na-receive diri sa ato ang syudad sa Davao, dili lang gihapon ta magkumpiyansa. Pero walang movement of the, No, Ma'am, wala po. or changes? Wala po, Ma'am. Ang Changes ng security? wala po, Ma'am, wala po. As usual, yun pa rin, Ma'am. Thank you, ma'am. Rowan? Ma'am, Caballero, okay, it's fine. Ma'am, with this incident, ma'am, do we have to post the face, or is there a need for us based on our assessment? Do we have to post the face or post it in the public place so that people will be aware of what is or the identity of the suspect who arrived here in Davao City? Because based on the report, they use Davao City as a checkpoint point going to other places in Mindanao. Yes, sir. As I've said, sir, no, we still need to wait for the instruction coming from Police Regional Office 11 with regards to the posting of the faces of the terrorists, sir, no, in our area of responsibility. Yes, sir. No instruction is to post the faces of the suspects of the Bunday incident, sir. Wala. But last question. If it's proven, ma'am, nandito pa siya, ma'am, within Mindanao, is Davao City Police Office coordinating with other Philippine National Police agencies? Punta, sir, no, wala na. Pero
Siguro, Yes, sir. Yes, sir. Just in case, sir, no, just in case if the suspect still here in Davao City, automatic, sir, you still need to coordinate with other enforcement agencies for the, ano, sir, na, for the location of, and identities kung with the whereabouts so that we can conduct investigation and siguro further investigation to apprehend or maybe what's the stand for the Police Regional Office 11, sir. please, same question, ma'am. City level to kay ma'am. So, sa inyo nga, ma'am, sa region, is there a need posts all over the region? Since the chief in the middle of the new detention, wala ko na, maybe he just passed by Davao City and went to some other place in Davao region. So, is there a need? Sir, if ever napa sila yung mga kauban diri, no, na ma-confirm yun nato na mga kauban nila diri, mo post man ta ana kung kuan nga ma-declare gani gid sila, kailangan pa manggud jud na og kanang validation, ni dili pwede nga kita lang mukuan pud ta sa laing countries kay kuan man no, kung ma-validate jud na napa sila yung mga kauban nga naa diri, definitely ipang-post na to na sa kuan para ma-aware pod ang uban nga matabangan ta mga makit-an kung napa sila mga kauban diri. So mga to mga higala no, ang payag sa to ang kapulisan mga higala, imbestigahan nila mga higala no. Pero ang kuan ako na bapangutan no, amo to gingon nila pa no, imbestigahan nila kay imbestigahan nila kung paunsa na abot diri sa Davao. Pero I think mo to sabi sa gingon kanya, legal ang pagsulod nila dinhi sa kuan no, sa Pilipinas, especially sa Davao no. Kung sila gibuhat siguro na krimen wala ta kabalo no. And then wala may gipugngan no, as wala may lookout sa ilaha no. Nahitabo lang to katong pagpamusil. Okay, if I see no, although terrorizing ang ilang gibuhat, pero it's not kung subayon nato sa katong mga extremists na mga terorista no, extremists, they are not used to kanang mamaril lang randomly. Kung tanaw nimo ang pattern sa mga kanang gusto mag-terrorize, sama to nahitabo sa Davao, sa Maute group diha sa Rojas Night Market, iba bomba. It's because gusto nila kuan nga dili sila masakpan. Di ba? Daghan ng makuan, daghan ang mabiktima, pero di sila makuan, ato kakakuan natakel man ito isa gani sa mga gunman gani or gunmen. No, sa mga gunmen gani mga higala. Di ba? I think sa kay kuan ano yung si gusto ipakuan nga murag gikan sa Mindanao, no? Gikan sa Mindanao na paghihapon ng kuan murag are they painting no bad again, no? Painting bad Mindanao? Ana ba? Australian government seriously? Di ba? Kung legal sila nga nanulod diri, wala man sila sa lookout, wala criminal record when they enter the Philippines, then wala dili na issue din sa tua. Kung mayroon sila nga nag-training, asa ang proof? Australian government. Diba? Diyos ko naman yung Australia Well, yun siya, wala dayo. Kung wala may proof ng mo na karon mga higala, daghan na kayo og mga unsa ni? Daghan na kayo og mga travel advisory na pod. Tibok Pilipinas na. Mayra pod padili traffic. Bitaw. Kana nga kuan kana nga unsa ni sa Australian government mga higala no? Detrimental na sa tuwa economy. No? Ano di ay sa Australia wala mga terorista pod nga nagakuan nagapahilom-hilom. Los ninyo Australia. Ay nako. Gusto lang din ninyo ambot lang pagka kung unsay purpose ani mga higala no. Ay nako.
Anyways, may gala, padayon na ito ng isgutan, may gala, no? Kay, marag ni ulbo kung kaspaning, kuan ba, ulbo kung kaspaning gingon ba nga, na training ground diri sa mga terorista sa Davao. No? And then, nakuan ba ito, no? Last time, kuan nga, naday dira sa ka hotel sa may Magallanes daw, nagpuyo itong mag-ama. So what? Masa lang ibuhat diri? Wala din nato, nang chicks-chicks sa sila diri. Or kuan na sila diri, nangaon lang sila durian diri sa Davao. Diba? Si dautan na. No? Issue mo na ninyo dito sa Australia. Ayan ninyo ikuan nga, porque gikan sa Davao, gikan sa Pilipinas, gikan sa Mindanao, ingana na inyo ang ikuan sa tuwa kuluran na miyana ninyo. Loko ning mga kuan ay Australian government ay. Nako. Anyways, may gala balik kita malas, may importante pinumdum niya to si Diana. Yes, mga igala, balik kita din sa ito panag-uban sa itong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban niyo Armando Finiquito, mga igala. So, mga ito mga igala, no? Medyo sa ito ang kuhan karon, wala kas saktong templa karon mga igala. Ay, nakalagot ng guning itabuag ni iba, no? Amot ha? Ambot, nganong ning kuan po na, no? Nganong iwan to ang statement sa Australian government, mga igala, no? Ay, nako. Makakuan ba, makadismaya po do sa ahay, mga igala, no? O, pag so sa to pa, kung po may hitabo laing terorismo sa laing lugar, no? Pasangin lang na po, nagikan sa kuan, gikan na po sa Pilipinas, kay nagtur-tour lang. Porque nagtur-tour lang, no? Di ba pwede, di siguro to pwede po maingon na ito nga marag nalisuan lag utok mga igala, no? Or na something nalay nakakuan sa ilaha, nakapaaghat sa ilaha nga na musil to sila. No? Pero ako, kung extremist sila, hindi sila makipagpinusilay na lang kanang igon ang mamusil o kanang random. Very US man kayo nga mga style, kanang mga warfare, kanang mga kuan good, kanang mga freak good kayo sa kuan sa US nga mamargil og mga bata, musulod diya sa mga eskwelahan. No kayo ang extremist, no, balikon na ko kung extremist na sila, bomba ginakasagaran ilaha, no? Kaya ang bomba pwede nila nabuhaton sulod sa bisag kuan na lang sila, basta na lang sila katong mga chemical na kinahanglanon para mo busikad. Ana man na, no? Kasi buang, no? Nga magdadag baril nga kabalong makwanan ka. Masakpan ka. Di ba? Dili na ko gets, no? Dili na ko gets ang ginakwan sa mga kwan niya. Sa mga kwan. Kaning gipahayag karon, no? Sa ni. Although, yeah, it's an act of terrorism. No? It's an act of terrorism, may gala. By its definition. No? Maril ka, daghang kag na-terrorize, daghang nangamatay. Yeah, it's an act of terrorism. Pero, kaning mga kuan na may gala, mo lagi na kung extremist nga kung nag-training diri sa Mindanao, dili na magpamaril. That's not their, kung ikuan pa na, that's not their handiwork. And then wala na ikuan sa remnant sa, abot lang, napabay remnant sa Jemaah Islamiyah diri. No? O Dawla Islamiyah. Amot lang kung napa ba. No? Mo na ako katingalahan. And are these Indian nationals Muslim? Para mingon sila nga kuan? No, natay discrimination diya sa part Australian government Murag kanang kung ingana ang dagan sa tuang kuan, ingana ang dagan hindi ko na ko na it's because wala pa na reveal, no, wala pa kabasa nga na unsay lang relihiyon sa ilang kuan, no? Kay murag diha padulong nga kuan nga murag sa man Islamophobia, another Islamophobia kuan na po ni sa Australian government. Oh, is this? Mo na ang kakuanan nato mga higala porque Indian, Islam na ba diretso di man automatic Islam or nagdaghan mga Islam sa daghang Muslim sa India. Pero really automatically nga ang India Muslim.
So, unsa pa ning ilahang kuan na relihiyon? Nasuta na ba na sa Australian government? No? Then, kung mamiktima og mga Hudyo, di man siguro kay atol nila sa katong Hanukkah. Hanukkah, magkuan sa festivities sa Christmas ato sa mga Christians. Christmas na sa mo ang Christmas sa mga Hudyo. No? Or maybe another it's a complicated thing. No? It's really a complicated thing, mga igala. No? Nga paspas kay nakakuan sa Australian government, naka-judge. No? Ay nako. Anyways, mga igala, sa isgutan ng kanang training ba, kung nag-training ba dito sa Mindanao, mga igala, naabay training ground ang mga terorista diri sa kuan, mga igala, diri sa Davao region or bisan asang lugar under sa Eastern Mindanao Command. Ato paminawan, mga igala, no? Ang tubag sa Eastern Mindanao Command, mga igala, pinaagi sa nantig pamaba nga si Lieutenant Colonel Salvacion Evangelista. Paminaw na to. Ano yung napag-usapan doon, ma'am? Yun lang yung pwedeng i-disclose natin, ma'am. Ma'am, regarding dyan sa tanong niyo about that, wala po kaming wala kaming information about that. There's no any instruction about that matter, and I believe you can ask her about that sa immigration because it's not about sa military concern, no? And talking about SND naman, nasa ano po siya, hindi po siya sa SMICOM, it's in 10ID. So, any monitoring, ma'am, about yung possible presence ng ISIS and the international terrorists, or also baka meron silang coordination, yung baka kung meron pa mga natitira mga local terrorist groups, ma'am? Wala din po, ma'am. Wala din po kaming any information about that matter. Okay, so what's the purpose of visiting SND visit, ma'am? Just the ma'am, troops visitation of our DND. So nothing to do with the recent report? Nothing to do. Wala po. Actually, yung incident no, na nangyari, siguro nagkataon bas, pero wala po, actually, wala ring sa amin directive to investigate about that matter. Again, hindi yan siya concern ng military, no? That's why yung mga media na tumatawag sa akin, I always refer them to the immigration. Wala siya sa concern namin. Pero wala naman validation. Wala din po, ma'am, wala. Wala talagang na medyo bakit ka sa amin tinatanong? Bakit sa military tinatanong on that matter? Wala po sa amin. It was early report, ma'am, that the suspects were having a terrorist training or for that maring. Wala din po. Hindi namin alam yung mga ganong incident. Wala din po. Sa TV ko lang siya nakikita. Pero ma'am, if the PNP wishes to ask your support, will you support the PNP? Well, basically, yes, because we are part of yung tutulungan ng PNP. But again, on the part of the military, wala po siyang directive. Hindi siya napag-usapan. Wala I'm sorry, but there were reports that nag-create sila military terrorist training. So that would be your concern. So Wala rin po, ma'am. Wala. Actually, yung the issue on that is hindi talaga siya hindi yan yung focus namin. Walang directive on that matter. So hindi din, ma'am, pwede sabihin natin na nalusutan tayo ng terorista. Hindi rin, ma'am, kasi hindi naman siya nangyari sa atin. Wala. Actually, wala tayong concern on that matter. It happens in kung saan man yung country. Wala po siyang So ma'am, malayo lang i-connect na nangyari sa Davao City. they're connected. Sila, sample suspect sa Davao. Wala nga po siya sa amin po, walang report. Actually, hindi siya nare-report sa amin kasi hindi siya concern nga agad ng military. Hindi siya concern ng military. Kaya sabihin nyo, terrorist, hindi siya reported sa amin ang incident. Sa TV lang natin siya nakikita. There is no official report na ibinigay sa amin na ni-refer itong issue na ito. So is it safe to say na walang training grounds talaga? Yes, this is safe to say. Sa Mindanao at sa Davao, ma'am?
Yes po. The whole area or Mindanao. Yes po. We can assure you that the area of Eastern Mindanao Command no is free no from those terrorists kung meron man. And again, wala pong report na gano'n. Pero mama, hindi pa kayo nagka-interest because of the report that they came to Davao and to train before they attack in Australia. Then again, sir, wala nang report sa amin. There is no official report on our side sa military regarding that matter. Pero ma'am, after the report that, ano ma'am, kanang arrival no, ng Bondi shooting suspects, kung meron tayong tawag doon, yung changes ng security measures natin ma'am, kung meron ba tayong ginawa ma'am as to like to beef up the intelligence monitoring with regards to that. I believe no kabahin ni Ana, nakita man nato no how yung pagpatuman no sa hugot seguridad diri sa Davao City through sa atong Task Force Davao and even sa atong kapulisan. Kanunay man tanaw na nga higpit yung security natin regardless kung may mangyari wala. Kanunay na ginabuhat sa atong mga kasundalohan ug kapulisan. So always we're very ready on that. Just to put the record straight. So, you're discounting the report that you're training here. Again nga ma'am, sa amin, wala po kaming nare-receive na official report on that. And siguro kung bibigyan man tayo ng to investigate on that, i-check pa po natin yan, i-verify. Kasi nga, again sa amin, walang report regarding that. You're discounting it. Yes. Wala po. Walang report sa amin. Again, wala po siya. Ma'am, both AFP and PNP can confirm na no presence of terrorists in our area. Again ma'am, sa sinabi ko kanina po, wala pong report sa amin. So again, free po tayo, no? Safe po ang Davao City. Okay, with this how are you going to handle the security? Yung security po natin dito sa Davao City and the whole region po ma'am. So then again, sir, then again, every security is everybody's concern. Sa mas pang lusot na ginina, no, makanunayon ng inyong kapulisan o gusto nuluhan, hugot na ginapatuman, no? Kasi, hindi kasi pwede na may mangyari o wala. Dapat, tawag nito, kumaga, vigilant tayo palagi regardless kung may mangyari o wala. So, nakikita naman natin again yung ginagawa ng mga sundalo at pulis natin. Okay, last question, FOCAP, sir? Okay, sir. Sorry, ma'am. Would you mind if I ask you in English, if that's okay? Sure. Just going back to what you were saying before, were you disputing reports that they're trained either here in Davao or generally in Mindanao? Is it a possibility that there was some kind of training that took place for these two individuals in Mindanao? So again, talking about training, sir, I cannot confirm on that. Then again, we don't have any report regarding that matter. So across Mindanao, there's no report that two foreign nationals received Yes. this kind of training. There is no report on that. The entire Eastern Mindanao. Okay. But your monitoring about it, ma'am, still continues. Yes, of it's course. part of our monitoring. But then again, babalikan ko, wala pong report on that. Sa TV lang natin nakikita, no, or nare-report yan. But as to official report on the side of military or dito sa East Mincom, wala po kaming report on that. So, any comment also with the statement of Mayor Sebastian Basta Duterte that it's a narrative engineering by the research? I cannot comment on that, ma'am. But after the report you heard from Australia and international media, is it not a reason for the military to investigate as to where the places they've been in the part of Mindanao? Sir, regarding kasi dyan, we always wait for legal orders. If ever meron manual. So again, wala kasing pang dinirect sa amin to do that. So, mga mga higala, no? Pati si Lieutenant Colonel Evangelista, medyo nanggigil gamay, no? Sa yung pagtupag. Ito, sa hindi mo na issue, wala may krimen nga nahitabo. Why are we going to dig on that? Di ba? Problema man na ninyo dito. No? Of now, naman sa ikon nila. Ayaw ninyo ipahid din. Kamu mismo, Australian government, namo lapses diha, no? Sa inyohang ganlo. Nga nakalusot to. Utro man po din inyong security day, gubs man po di ay. Di ba? Nga nalusutan mo diha. Wala checkpoint diha.
No? Away checkpoint na gipahigayon diha sa inyong lugar, inyong nasod. Los ninyo si Australian government. No? Masangil man inuon mo kay terorista. Katako sa mga baril nga nako nga dala ato. Wag ninyo to na search. Ha? Unsa man yung pulis diha? Ha? Unsa man yung pulis diha? Ngano nga man to ninyo nakuan? Pag naamoy security lapses, ipasangil ninyo dinhi. O pagbuntungan nyo kasuko ang kuan, kung asa nagikan to nga nag-tour lang, nung may gibuhat dito nga nasod, ahak mo Usa man na Australian government. Tarong-tarungan na. Char. Nasaba ka. Wait daw, makasuya ba? Makasuya. No? Makasuya kayo mga igala. No? Kahapon, kung nakita itong mga pangutanan, may mga English, di ba? Ano mga, hi mate, na may mga accent. No? Gikan to Australia mga igala, ABC, Australian Broadcasting Corporation. No, neto gid sila gagahapon mga igala tung Wednesday, neto gid sila atong mga igala no para ilagi lang ipangutan ng mga igala no. Hay na lang. Is kuaning Australian government mga igala. Daghang Pinoy sa Australia mga igala basig kana inyo na pong tatakan ng mga kuan, mga terorista. Pinoy ni mga terorista. Nang tanungan na ninyo yung statement. Ay, nako. Anyways, may gala. Wala tayo kong oras. Bago patamukan mga higala, mas muinit pa. Wala tayo kong oras mga higala. No? Sa kanan sa Dibok Persa, sa DXRP Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao mga higala ko yung nakauban, Armando Finiquito. Alang sa tambahin sa Radyo Pilipinas, hangtod sunod sa dagang salamat o maing adlaw ka na tanan.